Ang dapit hapon sa isang sikat na restaurant sa Maynila ay nagsisimula na. Puno ang mga booth ng mga pamilya. Dumadaloy ang tawanan sa paligid at ang mga waiter ay nagmamadali sa pagitan ng mga lamesa, balanse ang mga tray. Sa gitna ng mga customer na pumasok noong gabing iyon ay isang lalaking mukhang ordinaryo lang, simpleng polo shirt, maong, at isang baseball cap na nakababa sa kanyang mukha. Tahimik siyang pumasok sa pinto at magalang na tumango sa hostess. Walang entourage, walang mamahaling suite, walang senyales na siya ay isang F. Para sa karamihan, mukha lang siyang isang middle-aged na lalaki na naghahanap ng makakain pagkatapos ng mahabang araw. Ngunit ang lalaking ito ay si Manny Pacquiao, boxing legend, senador, philanthropist, at lingid sa kaalaman ng marami sa loob, siya ang may-ari ng restaurant na ito. Mas gusto ni Manny na bumisita sa kanyang mga negosyo nang walang pasabi. Binibigyan siya nito ng pagkakataon na makita kung paano tinatrato ng staff ang mga ordinaryong panauhin kapag walang nakatingin. Noong gabing iyon, masasaksihan niya ang isang bagay na ikagugulat ng lahat. Habang papalapit si Manny sa isang waiter na may dalang mga menu, nagbigay siya ng magalang na ngiti. "Magandang gabi. Pwede bang makahingi ng lamesa?" Bahagya lang siyang tinignan ng waiter. Sinukat siya nito mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay nakapako sa kanyang kupas na cap. Sa halip na ang paggalang na inaasahan sa hospitality, ngumisi ang waiter. "Sir, sigurado ba kayong kaya ninyong kumain dito?" Bulong ng waiter na sapat na malakas para marinig ng mga katabing table. Nagtaas ng kilay ang ilang diners. Ang iba ay napatawa pa ng pilit. Nanatiling tenang si Manny, ang mga kamay ay magalang na nakatiklop sa kanyang harapan. "Gusto ko lang maupo," mahinahong sagot ni Manny. Napasinghal ang waiter at umiling. "Ayaw namin ng mga taong nag-aaksaya ng lamesa. High class na lugar ito, hindi ito kung anong mumurahing karinderya lang." Mabigat ang binitawang salita. Nagkatinginan ang mga customer sa malapit, hindi sigurado kung makikialam ba sila. Wala pang nakakakilala kay Manny. Para sa kanila, isa lang itong mahirap na lalaki na pinapahiya ng isang mayabang na waiter. Si Manny, gayunpaman, ay hindi kumibo. Bahagyan niyang ibinaba ang kanyang tingin, hinayaang lumipas ang insulto. Ngunit sa loob niya, nakapagdesisyon na siya, isang desisyon na magbabago sa buhay ng waiter na ito sa loob ng susunod na kalahating oras. Ang susunod na ginawa ni Manny ay nag-iwan sa buong restaurant na tulala. Ang waiter, na nakangisi pa rin, ay itinuro ang dulo ng dining room. Hindi man lang siya nag-abala na magsabing, "Dito po, sir," o magbigay ng ngiti gaya ng ginagawa niya sa ibang customer. Sa halip, iwinasiwas lang niya ang kanyang kamay na parang istorbo si Manny. "Doon ka maupo," bulong nito, itinuro ang isang maliit na lamesa malapit sa pinto ng kusina kung saan ang pabalik-balik na mga waiter ay tiyak na makakaabala sa sinumang kakain. Ang upuan na iniiwasan ng karamihan. Si Manny, nakalmado gaya ng dati, ay tumango at naglakad papunta doon. Inayos niya ang kanyang upuan at naupo, ang mga kamay ay maayos na nakapatong sa lamesa. Para sa sinumang nakatingin, mukha lang siyang isang pagod na tao na gustong mag-enjoy ng tahimik na hapunan. Pero hindi pa tapos ang waiter. Nang humingi si Manny ng menu, huminga ng malalim ang waiter at bumulong. Ang daming trabaho para sa mga taong hindi naman mag-order ng kahit ano. Pagkatapos ay ibinagsak niya ang menu sa lamesa. Hindi inilapag kundi ibinagsak. Ang laminated cover ay muntik nang mahulog sa kandungan ni Manny, pero hindi siya kumurap. Nagkatinginan ang mga dinner sa malapit. Hindi pa sila nakakakita ng ganoong klaseng kawalang-galang sa restaurant na ito, pero gaya ng madalas mangyari, nanatili silang tahimik. Isang negosyante sa kabilang lamesa ang yumuko na lang sa kanyang steak. Isang batang magkasintahan ang nagbulungan, pero hindi kumilos para makialam. "Pasensya na," mahinahong sabi ni Manny. "Pwede bang makahingi ng tubig habang namimili ako?" Inirapan siya ng waiter. "Tap water?" tanong nito ng may sarkasmo, na para bang hindi kayang bumili ni Manny ng bottled mineral water. "Tap water lang, okay na," mahinahong sagot ni Manny. Tumalikod ang waiter at nagmarch sa papuntang kusina, baka sa bawat galaw niya ang pangmamaliit. Bumalik siya pagkaraan ng 1 minuto, padabog na ibinaba ang baso ng malabong tubig sa lamesa hanggang sa tumalsik ito. May tumulong tubig sa manggas ni Manny. "Ay, sorry," sabi ng waiter, pero ang kanyang ngisi ay nagpapakita na hindi siya seryoso.
Sa katunayan, nag-enjoy siya sa palabas. Tinignan ni Manny ang natapon, pagkatapos ay tumingin sa waiter. Sa isang sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata, ang isa ay puno ng kayabangan, ang isa ay tenang at hindi natitinag. Bahagyang tumango si Manny at pinunasan ang tubig gamit ang napkin. Tumalikod ang waiter, natatawa sa sarili. Lumipas ang ilang minuto. Tahimik na binabasa ni Manny ang menu, bagaman ang sinumang nakakakilala sa kanya ay alam na hindi siya nagbabasa. Nagmamasid siya, tinitignan ang bawat kilos at bawat ugali. Nang bumalik ang waiter para kunin ang order, ang tono nito ay mapang-asar. So, sir, sabi nito habang nakasandal sa lamesa. Sigurado ba kayong kaya nyo ang presyo namin? Baka gusto nyong tignan muna ang mga numero bago kayo mag-order. Ilang customer sa malapit ang napasimangot sa komento. Isang matandang babae ang napailing pero wala pa ring nagsalita. Mas madaling baliwalain ang kawalan ng katarungan kaysa harapin ito. Umiti lang si Manny. Grilled chicken na lang, sa kakanin. Itinaas ng waiter ang kanyang mga kilay. Iyon lang. Walang appetizer. Walang drinks. Sige na nga, sabi nito sa tonong ng mamaliit habang nagsusulat sa pad. Habang paalis siya, dalawang teenager na nakaupo sa malapit ang nagbulungan. Grabe yung waiter, sabi ng isa. Hindi ba niya alam kung sino yan? Pero umiling ang isa. Hindi hindi si Manny Pacquiao yan. Tignan mo nga, mukhang ordinaryong tao lang. Napakunot ang noo ng unang teenager, hindi sigurado. Nakikita kasi nila si Manny sa mga poster at TV na nakasuit, gloves, o barong. Hindi nila maiugnay ang imahe ng isang global icon sa mapagpakumbabang lalaking ito na tahimik na naghihintay ng pagkain. Samantala, dumaan ang waiter sa isa pang customer at humagikik. Maniwala ba kayong may mga taong pumapasok dito na ganyan ang itsura, akala mo kung sino? Malamang magrereklamo iyan sa bill mamaya. Sa pagkakataong ito, may mga lumingon na. Hindi na komportable ang mga tao. Hindi na maitatanggi ang kayabangan pero wala pa ring nagsasalita. Para bang ang buong dining room ay nagpipigil ng hininga. Sa kanyang lamesa sa sulok, inayos ni Manny ang kanyang cap at ipinatong ang baba sa kanyang kamay. Mukhang relax siya, pero sa loob ay itinatala niya ang bawat detalye. Dumating din ang pagkain sa wakas. Ibinaba ng waiter ang plato ng walang pag-iingat, halos ihagis na ito sa lamesa. Isang maliit na kalansing ang narinig habang tumatama ang mga kubyerto sa plato. Ayan, bulong ng waiter bago umalis nang hindi man lang tinatanong kung may kailangan pa si Manny. Tinignan ni Manny ang pagkain saglit, pagkatapos ay nagbulong ng maikling dasal ng pasasalamat. Kinuha niya ang tinidor at nagsimulang kumain ng mahinahon, binabaliwala ang mga bulungan, ang mga titig, at ang kawalan ng galang. Ang ibang staff, na abala sa pagsisilbi, ay tila nag-aalinlangan. Ang ilan sa kanila ay nakikilala si Manny, o sa tingin nila ay siya iyon, pero walang naglakas loob na magsalita. Marahil ay natatakot silang magkamali. Ang waiter naman ay nananatiling kampante, kumbinsidong na ipakita niya ang kanyang kapangyarihan sa isang mahirap at ordinaryong tao. Ang hindi niya alam ay bawat segundo at bawat insulto ay tahimik na nakatala sa alaala ni Manny. At mamaya lang malalaman ng buong restaurant ang katotohanan. Walang sinuman sa restaurant na iyon ang nakaisip na ang taong kinukutya nila ang magdedesisyon sa kinabukasan ng waiter. Dahan-dahang kumain si Manny, ninanamnam ang bawat kagat ng may dignidad ng isang taong sanay sa tagumpay at hirap. Pero hindi pa tapos ang waiter. Para sa kanya, nagsisimula pa lang ang gabi. Mula sa bintana ng kusina, sumilip ang waiter at ngumisi. Tignan mo siya, bulong niya sa isa pang staff. Akala niya bagay siya dito. Panoorin mo to. Ang isa pang waiter, na halatang hindi komportable, ay bumulong. Baka pwedeng tantanan mo na siya, bro. Pero binaliwala lang siya ng mayabang na waiter. Relax. Matandang walang pera lang yan. Anong gagawin niya? Magreklamo? Hindi naman sila nakikinig sa mga taong katulad niya. Ilang sandali pa, naglakad siya pabalik sa lamesa ni Manny, nagkukunwaring pinupunasan ang sahig malapit sa upuan. Pagkatapos, sa isang kumpas ng kamay, hindi sinasadyang kinaitabig niya ang baso ng tubig sa lamesa. Tumapon ang tubig sa plato ni Manny, nabasa ang napkin at umago sa lamesa. Ay ops, sabi ng waiter nang walang halong pagsisisi.
Hindi niya ito pinunasan agad. Hindi siya kumuha ng bagong napkin. Nakatayo lang siya doon at nanonood, naghihintay kung sasabog ba ang ordinaryong lalaking ito. Pero kumuha lang si Manny ng napkin, maingat na pinunasan ang natapon at inilayo ang kanyang plato. Hindi tumigas ang kanyang mukha. Hindi tumaas ang kanyang boses. Nagkakaroon talaga ng aksidente, mahinahong sabi niya. Napakurap ang waiter, medyo naguluhan sa pagiging tenang ni Manny. Sige, bulong nito bago umalis na may ngisi. Sa puntong ito, mas marami ng dinners ang nakapansin. Isang ina na may 2 anak ang napailing at bumulong, kawawa naman yung tao. Kumakain lang siya. Tanong ng kanyang anak, bakit po masama yung waiter? Pinatahimik siya ng kanyang ina, pero ang kanyang mga mata ay nakasunod kay Manny ng may awa. Sa kabilang lamesa, isang negosyante ang bumulong sa kanyang kasama. Nakakahiya ito. Dapat itong ireklamo sa manager. Pero nang imungkahi ng kanyang kasama na tumawag ng staff, huminga lang ito ng malalim. Hindi natin problema yan. Hayaan mo na. At nanatiling tahimik ang mga tao. Hindi pa rin tapos ang waiter. Bumalik siya pagkaraan ng ilang minuto na may pilit na ngiti. Lahat po ba okay, sir? Tanong niya sa tonong mapang-insulto. Nang hindi naghihintay ng sagot, yumuko siya at bumulong. Sulit-sulitin mo na habang nandyan pa. Hindi mura ang bill namin. Tumingala si Manny sa kanya ng mahinahon. Sa isang sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang titig ni Manny ay matatag at tila tumatagos. Nakaramdam ang waiter ng kaba, pero agad itong itinago ng isa pang ngisi. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa counter kung saan siya tumawa ng mahina. Hindi makapaniwala, bulong niya. Ang mga taong ito ay pumapasok dito na akala nila ay kapantay nila ang lahat. Hindi sa section ko. Pero hindi niya alam, narinig pala ang kanyang sinabi. Isang teenager na nakaupo malapit sa counter ang nakinig. Bumulong siya sa kaibigan niya, hindi ba kamukha niya si Manny Pacquiao? Tumawa ang kaibigan. Hindi ah. Mayaman si Manny. Hindi siya mananamit ng ganyan. Mukha siyang ni. Hininaan niya ang boses. Isang driver o kung ano paman. Napatingin ulit ang unang teenager. Hindi ko alam, bro. Tignan mo yung mga mata niya. Marami na akong napanood na laban para makilala ang mukhang yan. Siya iyan. Umiling ang kaibigan, hindi kumbinsido. Kung siya iyan, bakit niya hahayaang pagsalitaan siya ng ganoon ng waiter? Walang maisagot ang teenager. Nakatingin lang siya, nakakaramdam ng kaba. Sa kanyang lamesa, patuloy na kumakain si Manny, pero sa loob niya ay sinusukat niya ang bawat sandali. Bawat insulto, bawat mapang-uyam na ngisi, bawat pangutya ay itinatago niya. Hindi lang niya sinusubukan ang waiter. Pinagmamasdan niya ang buong restaurant, ang katahimikan ng mga tao, ang mga bulungan, kung paano binabaliwala ang kawalan ng katarungan dahil mas madali ito. At nanatili siyang kalmado. Pero ang waiter ay lalong nagiging matapang. Bumalik siya ulit, sa pagkakataong ito ay may dalang tray para sa ibang lamesa. Habang dumadaan kay Manny, hinayaan niyang tumulo ang tubig mula sa mga baso malapit sa lamesa ni Manny. Napatawa pa siya, hindi na ito itinatago. Pinunasan ni Manny ang dulo ng kanyang manggas, tahimik pa rin. Ang kanyang pasensya ay parang walang katapusan, pero ang sa mga tao ay hindi. Isang babae sa kalapit na lamesa ang bumulong sa kanyang asawa, tama na yan. Kailangan may pumigil dito. Pero nang sinyasan siya ng asawa na tumahimik, bumuntong hininga na lang siya. Nag-iba na ang pakiramdam sa loob ng kwarto. Ang kayabangan ng isang waiter ay nakalason sa paligid. Nararamdaman ito ng bawat customer. Inis, galit, frustration pero walang kumilos. At si Manny, tinapos lang niya ang huling kagat ng kanyang chicken, pinunasan ang mga kamay sa napkin at sumandal sa kanyang upuan. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Pero may bago sa kanyang postura ngayon, isang bagay na nagpapahiwatig na malapit nang magbago ang ihip ng hangin. Dahil si Manny Pacquiao ay hindi isang taong pumapayag sa kawalan ng katarungan. Siya ay naniniwala sa kababaang loob, respeto at pananagutan. At malapit nang matutunan ng waiter na ang ordinaryong lalaking kinukutya niya ay higit pa sa ordinaryo. Tahimik na naghihintay si Manny ng tamang sandali.
At kapag dumating iyon, masasaksihan ng buong restaurant ang isang leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Ang restaurant ay puno ng hindi komportableng katahimikan. Ang waiter ay naglalakad ng may kumpiyansa, kumbinsidong napaliit niya ang tahimik na lalaki sa sulok. Pakiramdam niya ay hindi siya pwedeng galawin. Bawat ngising ibinibigay niya kay Manny ay parang isang maliit na tagumpay. Pero hindi lang basta nakaupo si Manny. Naghihintay siya, nagmamasid at nagkakalkula. Dinukot niya ang kanyang telepono sa bulsa at dahan-dahang binuksan ito. Ang kanyang daliri ay kumilos ng may kasanayan. Walang madramang galaw, walang pasigaw na boses, isang simpleng mensahe lang ang ipinadala bago niya ibinaliktad ang phone sa lamesa. Para sa sinumang nakakakita, mukha lang itong isang taong may tinitignan na mensahe. Pero ang text na iyon ay isang signal, isang tahimik na utos na ipinadala direkta sa operations manager ng restaurant na nagkataong nasa gusali noong gabing iyon. Samantala, ang mga bulungan ay nagsisimula ng kumalat sa dining room. Yung lalaking yan, hindi ba pamilyar ang mukha niya, bulong ng isang babae sa kanyang kaibigan. Nagkibit balikat ang kaibigan. Parang hindi naman. Masyadong simple. Hindi papasok si Manny Pacquiao sa restaurant ng ganyan lang. May mga bodyguard yan, kamera, o kung ano paman. Pero ang iba ay hindi sigurado. Isang lalaki sa bar ang sumandal sa bartender. Hoy, nanonood ka ba ng boxing? Sabihin mo sa akin na hindi ka mukha ng lalaking iyan si Pacman. Napatingin ang bartender habang naglilinis ng baso. Yung pangayong mga mata pwedeng siya. Pero bakit siya upo doon at hahayaang bastusin siya ng isang waiter? Lalong tumitindi ang tensyon. Ang ilang customer ay palihim na naglabas ng phone para kumuha ng litrato. Isa-isa, inihambing nila ang lalaki sa sulok sa mga litrato ni Manny Pacquiao sa internet at bawat isa sa kanila ay nanlaki ang mga mata. Siya nga, bulong ng isa. Siya nga talaga. Hindi pa rin nagsasalita ang mga tao. Hindi pa sa ngayon. Pero ang hangin ay puno ng enerhiya, parang sandali bago sumabog ang isang bagyo. Ang mayabang na waiter, na walang alam, ay muling dumaan sa lamesa ni Manny habang bumubulong. Anong klaseng biro to? Pagkatapos ay nilakasan niya ang boses. Ingat po sa pagdumi sa upuan, sir. May kailangang maglinis niyan pagkatapos mo. Napasinghap ang ilang customer. Ang kawalang galang ay hindi na maitatago. Ibinaba ni Manny ang kanyang tinidor, tiniklop ng maayos ang napkin at tumingin sa paligid ng kwarto. Inikot niya ang kanyang mga mata sa mga tahimik na saksi, huminto saglit sa ilang taong nakatitig sa kanya. At pagkatapos ay gumiti siya, isang maliit at tenang ngiti. Hindi ito ngiti ng isang taong talunan. Ito ang ngiti ng isang taong may alam na hindi alam ng waiter. Sa eksaktong sandaling iyon, ang operations manager, isang matangkad at maayos manamit na lalaki, ay lumabas mula sa opisina. Inikot niya ang tingin sa dining room at agad na nakita si Manny. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkilala at agad niyang inayos ang kanyang tindig. Hindi agad lumapit ang manager. Hindi pa ngayon. Naintindihan niya. Ito ay isang pagsubok at si Manny pa rin ang maihawak ng kontrol. Samantala, ang mga bulungan ay hindi na mapigilan. Si Manny Pacquiao yan. Sumpaman. Bakit hindi siya nagsasalita? Baka gusto niyang makita kung hanggang saan ang itatagal nito. Napansin ng mayabang na waiter ang mga bulungan, pero inakala niyang tungkol ito sa ibang bagay. Masyado siyang lunod sa sarili niyang pagmamayabang, bulag sa bagyong namumuo sa paligid niya. Nakasandal ang kanyang siko sa counter, natatawa kasama ang isa pang staff. Sabi ko na sa inyo, may mga taong hindi nararapat dito. Mas mabilis siyang umalis, mas mabuti. Pero sa sulok, si Manny ay hindi na lang basta isang tahimik na customer. Isa na siyang anino ng kapangyarihan, naghihintay ng perpektong sandali para ipakita ang sarili. Isang maliit na bata sa kalapit na lamesa ang biglang humila sa manggas ng kanyang ina. Mommy, bulong nito. Siya po yung boxer sa tsiyi, siya po si Manny Pacquiao. Mabilis na tumingin ang ina kay Manny, pagkatapos ay sa kanyang anak. Ele, bulong nito. Huwag mong lalakasan ang boses. Pero huli na ang lahat. Nabitawan na ang mga salita at ang pagkilala ay kumalat na sa buong kwarto. Lumingon ang lahat, nanlaki ang mga mata, nalaglag ang mga panga.
Napansin ng mayabang na waiter ang pagbabago sa paligid at napasimangot. Anong tinitingin-tingin nyo? Tanong niya. Pero nang lumingon siya, nakita niya ito, halos kalahati ng restaurant ay nakatitig sa ordinaryong lalaki sa sulok ng may paghanga at ang mga bulungan ay kumakalat na parang apoy. Kalmadong kinuha ni Manny ang kanyang baso ng tubig, uminom ng dahan-dahan at ibinaba ito ulit. Hindi niya ito itinanggi. Hindi rin niya ito kinumpirma. Hinayaan lang niya na lalong bumigat ang katahimikan habang ang katotohanan ay unti-unting pumapasok sa isipan ng lahat. Ang ngisi ng waiter ay biglang naglaho. Sa unang pagkakataon noong gabing iyon, may bakas na ng takot sa kanyang mga mata, at sa sandaling iyon, ang buong restaurant ay nagpigil ng hininga dahil alam nilang ang pagkakakilanlan ng tahimik na lalaking ito ang magbabago sa lahat. Inakala ng waiter na isa lang itong ordinaryong customer. Pero sa loob ng ilang minuto, malalaman niyang ang taong kinukutya niya ang pumipirma sa kanyang paycheck. Ang hangin sa loob ng restaurant ay nag-iba na. Ang dating pabulong-bulong lang ay naging malakas na usap-usapan sa bawat lamesa. Nakatutok ang mga mata sa tahimik na lalaki sa sulok. Ang pagdududa ay napalitan na ng kasiguraduhan. Siya nga, sabi ng isa ng mahina. Si Pacquiao yan. Diyos ko, siya nga talaga. Ang mayabang na waiter ay nakatayo lang, hawak ang tray, pinapanood ang katotohanan na kumakalat sa buong kwarto. Ang kanyang ngisi ay nanginginig na, pero pinilit niya pa ring ibalik ito. Ayaw niyang maniwala. Hindi pwede, bulong niya sa sarili. Hindi mananamit ng ganyan si Manny Pacquiao. Hindi siya kumakain mag-isa. Hindi siya upo sa section ko. Pero kinakabahan na siya, at sa bawat segundong dumadaan, ang titig ng mga tao ay lalong nagpapabigat sa kanya. Sa wakas, ibinaba ni Manny ang kanyang tinidor. Kinuha niya ang kanyang napkin, pinunasan ang gilid ng kanyang labi ng may kalmado, at inilapag ito ng maayos sa tabi ng kanyang plato. Pagkatapos, nang hindi itinataas ang boses, nagsalita siya. Pasensya na, sabi niya ng mahina, pero ang otoridad sa kanyang boses ay nagpatahimik sa buong kwarto. Huminto ang lahat ng usapan. Maging ang ingay sa kusina ay tila nawala. Lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Nanigas ang waiter. Yes, sir, utal niya, biglang nawala ng kumpas. Ang titig ni Manny ay matatag, ang boses ay kalmado pero direkta. Ganyan mo ba tinatrato ang lahat ng panauhin mo, o yung mga sa tingin mo lang ay mas mababa sa iyo? Ang mga salita ay tila bumabara sa lalamunan ng waiter. Nagkaroon ng bulungan sa mga diners. Ang ilan ay tumango ng bahagya, baka sa kanilang mukha ang ginhawa na sa wakas ay may nagsalita na. Hindi mapakali ang waiter, pero ang yabang niya ay hindi pa rin bumibigay. Ay sinisigurado ko lang po, sir. High class na lugar po ito. Hindi lahat ay kayang tea. Itinaas ni Manny ang kanyang kamay, pinatigil siya sa gitna ng kanyang sinasabi. Hindi siya sumigaw. Hindi niya kailangan. Ang kanyang boses ay may bigat kahit hindi malakas. Ang respeto ay hindi sinusukat sa damit na suot ng isang tao, sabi ni Manny. Hindi ito isang bagay na ibinibigay mo lang sa mga taong sa tingin mo ay mayaman o importante. Ang respeto ay libre at dapat ibinibigay sa bawat taong pumapasok sa pintong ito. Tahimik ang buong kwarto. Maging ang mga bata ay nanonood ng maigi, nararamdaman ang bigat ng sandali. Ibubukas sana ng waiter ang kanyang bibig para sumagot, pero wala siyang masabi. Nawawala ang kanyang kumpiyansa habang nagpapatuloy si Manny. Nang pumasok ako dito ngayong gabi, hindi ako naghahanap ng espesyal na trato. Hindi ako naghahanap ng atensyon. Gusto ko lang kumain gaya ng kahit sino. At huminto siya, ang mga mata ay nakapako sa waiter. Pero pinili mo akong ipahiya. Hindi lang minsan, hindi lang dalawang beses, kundi pa ulit-ulit. Namula ang mukha ng waiter. Bumilis ang kanyang paghinga. Tumingin siya sa paligid, umaasang may kakampi sa kanya, pero ang mga mata ng mga tao ay puno na ng panghusga. Hindi para kay Manny, kundi para sa kanya. Mula sa sulok ng kwarto, lumapit ang operations manager, ang mukha ay seryoso. Nanatili siya sa likod noong una, naghihintay ng signal ni Manny. Ngayon, alam niyang oras na. Sir, sabi ng manager ng maingat, humarap kay Manny. Gusto niyo po bang ako na ang humawak dito? Pero itinaas ni Manny ang kanyang kamay, nananatiling nakatitig sa nanginginig na waiter. Huwag muna.
Lumapit siya ng bahagya, ang kanyang presensya ay tila pumuno sa espasyo, kahit kalmado ang kanyang kilos. Kilala mo ba kung sino ako? Napakurap ang waiter. Ang kanyang yabang ay tuluyan ng gumuho. Customer lang po kayo. Iyon lang. May mga bumulong sa paligid, ang iba ay napasinghap. Hindi agad sumagot si Manny. Hinayaan niyang lumalim ang tensyon. Hinayaan niyang ang katahimikan ang magpahirap sa waiter hanggang sa hindi na ito mapakali. Sa huli, nagsalita si Manny. Ako si Manny Pacquiao. Ang mga salitang iyon ay parang kulog kahit mahina ang pagkakabigkas. Nagkagulo ang mga tao sa loob ng restaurant. Itinaas ang mga phone, kinukuhanan ang bawat segundo. Hindi na maitatago ang katotohanan. Nalaglag ang panga ng waiter. Ang kanyang tray ay bumagsak sa sahig, nabasag ang mga baso sa kanyang paanan. Ayaw niyang maniwala pero totoo. Ang bawat mukha sa loob ng kwarto ay nagpapatunay nito. Ang mga bulungan ay naging sigawan na. Siya nga! Si Manny Pacquiao ang nakaupo dito. Hindi makapaniwala. Napaatras ang waiter, bakas ang takot sa kanyang mukha. Ang kanyang kayabangan ay naglaho na, napalitan ng pangamba. Dahan-dahang tumayo si Manny, ang tindig ay may otoridad pero kontrolado. Hindi na lang siya basta tao ngayon. Isa na siyang puwersa na humihingi ng pananagutan. Hinusgahan mo ako sa damit ko, sabi ni Manny, ang boses ay matatag pero hindi malupit. Pinahiya mo ako sa harap ng marami. Nakalimutan mo ang pinakaunang panuntunan ng serbisyo. Bawat taong pumasok dito ay karapat-dapat sa dignidad. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang ilan ay tumayo pa at naghiyawan, hindi lang para sa pagpapakilala ni Manny, kundi para sa leksyong ibinigay niya. Tinakpan ng waiter ang kanyang mukha, umiiling sa hindi makapaniwalang nangyari. Hindi ko po alam. Sumpaman, hindi ko po alam. Tumango si Manny ng isang beses. Iyon ang punto. Hindi mo alam. At hindi mo kailangang malaman. Walang sinuman ang dapat magpatunay ng kanilang halaga bago mo sila tratuhin ng may respeto. Lalong lumakas ang palakpakan, tila kulog sa loob ng restaurant. Wala na ang kayabangan ng waiter. Ang kanyang pride ay gumuho na. At sa unang pagkakataon noong gabing iyon, na-realize niyang hindi siya ang maihawak ng kontrol. Dahil ang lalaking kinutya, minaliit, at ipinihiya niya ay hindi lang basta customer. Siya ang may-ari ng restaurant na pinagtatrabahuhan niya. At sa loob ng ilang minuto, malalaman ng mayabang na waiter ang buong bigat ng ibig sabihin yon. Punong-puno ng enerhiya ang kwarto. Lahat ng diners ay tumigil na sa pagkain. Ang kanilang atensyon ay nakapako sa lalaki sa sulok, kay Manny Pacquiao, na nakatayo ng matuwid at kalmado. Ang mapagpakumbabang estranghero na nakita nilang dumanas ng insulto ay isa palang buhay na alamat. Napaatras ang waiter, maputla at nanginginig. Halos hindi siya makapagsalita. I didn't mean hindi ko po alam, sir, please. Akala ko lang po. Pero hindi nagbago ang tingin ni Manny. Hindi siya galit sa paraang inaasahan ng marami. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng puot, kundi pagkadismaya, isang uri ng tahimik at mabigat na panghusga na mas masakit pa kaysa sa sigaw. Mabilis na lumapit ang operations manager, yumuko ng bahagya bilang paggalang kay Manny. Sir, humihingi po ako ng paumanhin sa nangyari ngayong gabi. Hindi po ito katanggap-tanggap. Sumang-ayon ang mga diners. Tama, hindi katanggap-tanggap. Dapat mahiya ang waiter na iyan. Paano niya nagawang pagsalitaan ng ganoon ang kahit sino, lalo na si Manny Pacquiao? Namula ang mukha ng waiter sa hiya. Gusto na niyang maglaho, lumabas ng pinto at huwag nang bumalik. Pero ang mga mata ng mga tao ang nagpako sa kanya sa kinatatayuan niya. Itinaas ni Manny ang kanyang kamay, pinatahimik ang manager at ang mga tao. Ang kanyang boses ay kalmado, matatag, at abot sa bawat sulok ng restaurant. Ayaw kong makita siyang maparusahan dahil ako si Manny Pacquiao, sabi niya nang may paninindigan. Gusto ko siyang managot dahil sa kung paano niya tinaltrato ang kapwa niya tao. Natahimik ang lahat. Tumagos ang mga salitang iyon. Hindi ito tungkol sa kasikatan. Hindi ito tungkol sa status. Ito ay tungkol sa dignidad. Tumango ng seryoso ang manager. Opo, sir. Tama po kayo. Lumingon siya ng matalim sa waiter. Humingi ka ng tawad ngayon din.
Nanginginig ang labi ng waiter, halos manghina ang kanyang mga tuhod habang lumalapit, nakatayo sa harap ni Manny nang nakayuko. Sir, sorry po. Hindi ko po dapat kayo pinagsalitaan ng ganoon. Patawarin niyo po ako. Matagal na pinagmasdan ni Manny ang waiter. Nagpigil ng hininga ang lahat para sa kanyang sagot. Sa huli, sabi ni Manny, pinapatawad kita. May mga bumulong sa paligid. Nakaramdam ng ginhawa ang waiter pero hindi ito nagtagal. Nagpatuloy si Manny, ang boses ay matatag. Pero ang pagpapatawad ay hindi nagbubura ng mga kahihinatnan. Ngayong gabi, ipinakita mo sa lahat kung ano ang nangyayari kapag ang isang tao ay umaabuso sa kapangyarihan. Hinusgahan mo ako base sa itsura ko. Pinahiya mo ako. Ininsulto mo ako sa harap ng ibang tao. At kung nagagawa mo iyon sa akin, gaano pa kaya karaming tao ang tinaltrato mo ng ganoon? Nawala ang ginhawa ng waiter. Muling yumuko ang kanyang ulo, sobrang hiya para sumagot. Lumingon si Manny sa manager. Ang taong ito ay hindi pwedeng kumatawan sa restaurant na ito. Hindi habang ako ang may-ari nito. Hindi habang naninindigan ako para sa respeto at pagkakapantay-pantay. Muling nagpalakpakan ang mga tao, ang ilan ay tumayo pa. Ang maliit na bata na nakakilala kay Manny kanina ay pumalakpak ng malakas, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Muling yumuko ang manager, ang tono ay determinado. Masusunod po, sir. Simula sa sandaling ito, tinatanggal na siya sa kanyang tungkulin. Napasinghap ang waiter, ang boses ay desperado. Please po, kailangan ko ang trabahong ito. Magbabago po ako. Sumpaman, magbabago ako. Dahan-dahang umiling si Manny. Ang pagbabago ay nagmumula sa kababaang loob, hindi sa desperasyon. Marami kang pagkakataon ngayong gabi para itama ang sarili mo. Sa halip, pinairal mo ang yabang mo. Pinili mong maging mayabang hanggang sa nalaman mo kung sino ako. Hindi ganyang klaseng tao ang gusto kong nagsisilbi sa mga tao sa restaurant ko. Ang bigat ng salita ni Manny ay parang martilyo. Bagsak ang balikat ng waiter, wasak ang kanyang pride. Tumingin siya sa mga tao, umaasang may maawa, pero puro malamig na titig at iling lang ang nakita niya. Habang inilalabas siya ng isa pang staff, tumaas ang mga bulungan. Nakuha niya ang nararapat sa kanya. Sa wakas, katarungan. Ganyan ang nangyayari kapag nakakalimutan ang respeto. Ang enerhiya sa restaurant ay muling nag-iba. Pero sa pagkakataong ito ay mas magaan na. Nawala na ang tensyon. Nagsimula ulit ang mga usapan. At ang mga dinners na dati ay tahimik lang, ngayon ay puno na ng excitement. Kasasaksi lang nila sa isang pambihirang bagay. Hindi lang basta pagpapakita ng isang celebrity, kundi isang aral sa moralidad na nangyari sa harap nila. Si Manny naman ay hindi nagpakitang gilas sa atensyon. Hindi siya nagmayabang. Naupo lang siya ulit, itiniklop ang mga kamay at tahimik na kinausap ang manager. Pakisiguro na maaalala ito ng iyong staff. Walang customer ang mas mababa sa kanila. Bawat isa ay karapat-dapat sa kabaitan. Iyan ang inaasahan ko sa bawat lugar na may pangalan ko. Tumango ang manager, ang mga mata ay puno ng respeto. Opo, Senator. Ako mismo ang titingin dyan. Dahan-dahang nagsimula muli ang palakpakan, sa pagkakataong ito ay mas tapat at mas nagkakaisa. Hindi lang ito para kay Manny na boxer o Manny na may-ari. Ito ay para kay Manny na isang tao na naninindigan para sa kababaang loob at katarungan kahit iniinsulto. Wala na ang waiter. Naibigay na ang leksyon at ang restaurant ay tila nagbago. Pero ang nangyari noong gabing iyon ay hindi lang nanatili sa loob ng 4 na sulok na iyon, dahil maya-maya lang, malalaman na ng buong mundo ang kwento ng ginawa ni Manny Pacquiao. Ang restaurant ay puno ng excitement kahit nakaalis na ang waiter. Bumalik ang mga dinner sa kanilang pagkain, pero ang paligid ay iba na, mas magaan, mas mainit, at puno ng pakiramdam na naging bahagi sila ng isang bagay na hinding-hindi malilimutan. Isang binata sa bar ang nag-upload ng video na palihim niyang kinuha sa social media. Si Manny Pacquiao, ininsulto ng waiter sa sarili niyang restaurant at pagkatapos ay tinanggal siya. Sa loob ng ilang minuto, nagsimulang kumalat ang clip. Nagkomento ang mga tao ng may gulat, galit at paghanga. Bago pa matapos ni Manny ang kanyang pagkain at tahimik na umalis sa restaurant nang may simpleng kaway sa mga tao, nagte-trending na ang video.
Noong gabing iyon, libu-libong Pilipino ang nagbahagi ng kwento. Kinabukasan, milyon-milyon na ang nakakita nito. Kinuha rin ito ng mga international headlines. Waiter, ininsulto ang boxing legend. Hindi alam na siya ang boss. Manny Pacquiao, nagbigay ng leksyon sa respeto. Mula sa kababaang loob hanggang sa katarungan, ang viral na sandali ni Manny Pacquiao sa restaurant. Paulit-ulit na ipinalabas ng mga news outlet ang clip. Hindi nagsasawa ang mga tao sa eksena, ang mga insulto, ang kalmadong pagpapakilala, at ang makapangyarihang salita ni Manny tungkol sa respeto. Ang pinakatumatak sa mga manonood ay hindi ang katotohanang pag-aari ni Manny ang restaurant, kundi ang katotohanang hindi siya kailanman nagtaas ng boses. Hindi siya gumamit ng galit o yabang. Hinarap niya ang kahihiyan ng may tahimik na dignidad, pagkatapos ay ginawa itong leksyon para sa lahat. Sa social media, bumuhos ang mga komento. Ito ang dahilan kung bakit si Manny Pacquiao ay isang tunay na kampiyon, hindi lang sa ring, kundi sa buhay. Nararapat lang sa waiter yan. Pero ang mensahe ni Manny tungkol sa respeto ay mas matindi pa kaysa sa anumang suntok. Sana mas marami pang makapangyarihang tao ang humarap sa kawalang galang ng ganito, kalmado, matatag at patas. Ang kwento ay tumawid sa mga hangganan, mula Asya hanggang Amerika, mula Europa hanggang Afrika. Milyon-milyong tao ang nagbahagi nito bilang simbolo ng kababaang loob at katarungan. Pinag-usapan ito ng mga guro sa mga silid-aralan. Ginamit ito ng mga motivational speakers bilang halimbawa ng pamumuno. Maging ang mga politiko ay sinipi ang mga salita ni Manny tungkol sa respeto na pagiging libre. Sa Maynila, ang restaurant mismo ay dinagsa ng mga bisita. Gusto ng mga taong kumain kung saan nangyari ang kwento, ang maupo sa mismong sulok kung saan nagpakilala si Manny. Pero higit pa doon, gusto nilang maranasan ang kultura ng kabaitan at respeto na hiningi ni Manny mula sa kanyang staff. Sa loob, tinipon na ng operations manager ang mga empleyado. Habang ang mga salita ni Manny ay umaalingaw sa kanyang isipan, nagsalita siya ng matatag. Simula ngayon, ang bawat panauhin ay dapat tratuhin ng may dignidad. Wala akong pakialam kung mukha silang mayaman, mahirap, sikat, o ordinaryo. Kung papasok sila sa pintong ito, karapat-dapat sila sa kabaitan. Iyan ang pamantayan na inaasahan ni Senator Pacquiao, at iyan ang pamantayang ibibigay natin. Tumango ang mga staff, ang ilan ay nahihiya, ang iba ay na-inspire. Naintindihan nila ang bigat ng nangyari. Hindi lang ito tungkol sa isang waiter. Ito ay tungkol sa kultura ng respeto na dapat nilang panindigan. Samantala, nagbigay si Manny ng maikling interview nang tanungin siya ng mga reporter. Nakatayo sa labas ng gusali ng Senado, ngumiti siya ng simple at nagsabi, ayaw kong mapunta ang atensyon sa akin o sa kung anong pag-aari ko. Gusto ko ang focus ay sa respeto. Bawat tao ay karapat-dapat dito. Walang sinuman ang dapat magpatunay ng kanilang halaga bago makatanggap ng kabaitan. Kung ang leksyong iyon ay kumalat, may mabuting na idulot ang gabing iyon. Ang kanyang mga salita ay simple, pero malalim ang tama. Sa mga tahanan sa buong Pilipinas, pinanood ng mga pamilya ang kwento ng magkakasama. Ginamit ito ng mga magulang bilang pagkakataon para turuan ang kanilang mga anak. Tignan nyo, hindi mahalaga kung sino ang isang tao. Tratuhin nyo sila ng mabuti palagi. At sa buong mundo, ang mga taong hindi pa nakakapanood ng boxing match, sa buong buhay nila ay humanga kay Manny Pacquiao. Hindi para sa kanyang mga suntok, kundi para sa kanyang mga prinsipyo. Ang viral clip ay umabot na sa mahigit 100 milyong views, kasama ang mga hashtag na #RespectIsFree at #PacquiaoLesson na nagtrending sa buong mundo. Tungkol naman sa waiter, nanatiling nakatago ang kanyang pangalan, pero ang leksyon ng kanyang mga kilos ay naging pampubliko. Naging simbolo siya hindi lang ng pinarusahang kayabangan, kundi ng kung ano ang nangyayari kapag nakalimutan natin ang simpleng kapangyarihan ng respeto. At si Manny, nagpatuloy lang siya ng tahimik gaya ng dati. Para sa kanya, hindi ito tungkol sa viral fame o sa mga headline. Ito ay tungkol sa mensahe. Dahil sa kaibuturan nito, hindi lang tinuturuan ni Manny Pacquiao ang isang waiter ng leksyon. Tinuturuan niya ang buong mundo. Ang respeto ay ang tanging bagay na walang bayad pero napakahalaga ng kahulugan. Walang sinuman ang dapat husgahan sa itsura at walang sinuman ang dapat pagkaitan ng dignidad. Kung naniniwala kang ang respeto ay dapat ibigay sa lahat,
I-type ang key respect sa comments at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong inspirasyon na katulad nito. Ilang linggo na ang lumipas mula nang mangyari ang insidente, pero ang mga alinggaw ng sandaling iyon ay nararamdaman pa rin sa buong Maynila at sa malayo pa. Ang restaurant ay mas busy kaysa dati, hindi dahil sa mga publicity stunts o flashy marketing, kundi dahil gusto ng mga taong maranasan ang lugar na naging simbolo ng kababaang loob at katarungan. Ang mga pamilya ay naglalakbay pa mula sa mga karatig lalawigan para lang kumain sa lamesa, kung saan naupo si Manny Pacquiao ng tahimik, tinitiis ang bawat insulto bago mahinahong inihayag ang katotohanan. Ang mga staff, na mas maingat na ngayon, ay iba na ang kilos. Mula sa hostess sa pintuan hanggang sa mga busboy na nagliligpit ng lamesa, may bagong antas ng pagkalinga sa bawat galaw. Napapansin ito agad ng mga diners. Hindi lang sila siniserbihan ng pagkain. Sila ay tinatanggap ng may dignidad. Nagdaos ang operations manager ng staff meeting isang gabi pagkatapos magsara. Tumingin siya sa paligid at nagsabi, higit pa sa babala ang ibinigay sa atin ni Senator Pacquiao. Binigyan niya tayo ng pamantayan. Ang respeto ay hindi optional. Ito ang puso ng hospitality.